Ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos sa APEC Summit sa Amerika ang Maharlika Investment Fund ng Pilipinas. Yan daw ang magpopondo sa mahigit 80 infrastructure projects ng gobyerno. At live mula sa San Francisco, California, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Maricel, anong latest dyan? Julius, matapos ngang amyendahan ang Implementing Rules and Regulations, tinalakay na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Maharlika Investment Fund sa sideline ng APEC Summit dito sa San Francisco. Nagkaroon na rin ng pagkakataon para makapag-usap sina Pangulong Bongbong Marcos at si US Vice President Kamala Harris. Yun nga lang, hindi pa rin nakaligtas sa mga kilos protesta ang Pangulo kahit nandirito na siya sa California. Maagang nagmarcha ang mga rallyista sa mga kalye ng San Francisco para ipanawagan ang pagpapatigil sa APEC Summit. Malaki raw kasi ang gastos ng mga delegasyon, kabilang na ang Pilipinas, para lang dumalo sa conference na hindi naman nakakatulong sa mga mahihirap. How many millions of dollars are being spent on their hotel rooms at the Ritz-Carlton, which cost $1,400 per night, and they're here for how many days? This is the people's money. Pero hindi niya napigilan ang APEC Leaders Summit. Katunayan, sa Philippine Economic Briefing kanina na dinaluhan ng mga potential investors sa Amerika, ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos ang Maharlika Investment Fund o MIF. We look forward to the operationalization of the Maharlika Investment Fund, the country's first ever sovereign investment fund. It will serve as an additional source and mode of financing for priority projects of the government, including the infrastructure flagship. Sabi ng Pangulo, nasa 80 infrastructure projects ang natukoy nilang popondohan ng MIF. Ipinaliwanag naman ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan kung paano nila napili ang mga proyekto. Based on the expected rates of returns, kasi yung dapat yung Maharlika, medyo mataas yung return para iba the objectives to grow the fund so that we can have more resources for investing in strategic industries. Dito rin siniguro ng Pangulo na tinutugunan nila ang issue ng inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin. At sa sideline ng APEC Summit kanina, muli ring nagkaharap sina Pangulong Marcos at US Vice President Kamala Harris. Sa opisyal na pahayag ng White House, sinabi nitong ang pulong ay para sa pagpapalalim ng security ties at economic cooperation ng Pilipinas at ng Amerika. Ito na ang ikalimang meeting ni PBBM at VP Harris. Bago ito, dumalo muna si Pangulong Marcos sa APEC CEO Summit kung saan niya ibinahagi ang kanyang mga obserbasyon sa takbo ng ekonomiya noong COVID-19 pandemic. Present din siya sa paglagda sa 5 kasunduan. Kabilang na ang pagtatayo ng high-resolution weather forecasting system gamit ang artificial intelligence technology. Pagtatayo ng unang specialty oncology hospital. Aabot sa $20 million na investment ng Lloyd Laboratories para sa pagtatatag ng unang US Food and Drug Administration approved manufacturing facility sa Pilipinas. Ang kasunduan sa pagitan ng Meralco at ng ultra-safe nuclear cooperation para magsagawa ng pag-aaral ukol sa sustainable energy at ang pagkakaroon ng internet satellites na dedicated lang sa Pilipinas. May mga business conference ding dinaluhan ng Pangulo. At bagamat maulan, nagtungo pa rin ang Pangulo sa welcome reception para sa economic leaders ng 30th APEC Economic Leaders Meeting bago matapos ang araw. Julius, base nga doon sa opisyal na pahayag ng White House, natutuwa raw si US Vice President Kamala Harris na naging maayos yung negosasyon tungkol nga dito sa 123 agreement. Ito yung magbibigay ng legal na basehan sa Amerika para makapag-export ng nuclear equipment at material sa Pilipinas. Katunayan, bukas isa yan sa mga nakatakdang schedule ni Pangulong Bongbong Marcos kung saan lalagdaan nga itong peaceful uses of nuclear energy o yung tinatawag nga natin na 123 agreement. Nauna na rin nabanggit ni Ambassador Babe Romualdez na meron ding nakaschedule na bilateral meeting itong si President Bongbong Marcos kay Canadian Prime Minister Justin Trudeau at sa Pangulo nga ng Peru. So ito yung mga kabilang sa mga aantabayanan natin. Julius? Maraming salamat, Maricel Halili. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita
sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.